Bakit hindi humihingi ang mga Duterte sa Russia at China? Kaibigan naman ni Duterte yon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila o hindi nila ginagawa. Hindi ko masasabing totoo yan, hindi sila humihingi. At hindi ko rin naman masasabing hindi totoo na hindi sila humihingi. So, we don't know. That is not an established fact. And we don't know what they're thinking. Para sa akin, simple lang yan. You don't rely on other people. Yung kumbaga na, alam niyo yung mga tao na nag-iisip ng remedy, sasabihin, ito, kailangan na natin ano ba to? I-free. Kailangan natin agawin muli ang ating kalayaan, ang ating soberanya. So, lalaban tayo. Tapos sasabihin ninyo, VP Inday, lead nyo kami. Kung ikaw gusto mong lumaban ka, huwag kang mangdamay ng ibang tao who might be unwilling or unable to help us. You don't force people to your cause. And you cannot force them to adopt a strategy that you're thinking of kasi sila yung nakakaalam sa kanilang sitwasyon. You're not being specific. Inaantig mo yung damdamin ng mga tao, pero you don't give them the tools. How are we going to do it? Diba? So, para sa akin, di-discuss natin specific issues, specific problems. For example, I can say na when it comes to corruption, this president is inept. Hindi siya talaga marunong when it comes to foreign relations. Again, pupunta siya sa mga meetings na may mga world leaders. Nakakalimutan niya, world leader din siya. Nagfa-fanboy siya over certain leaders ng ibang bansa. Sir, leader ka ng Pilipinas, konting pride naman. Representante ka namin, hindi ka fanboy. Hindi ka pumunta dyan para makita na, nakikipagkamayan ka with world leaders. I'm on the world stage. 3 taon na po. That should have worn off by now. Sabi ni Fear Not, this admin is bending the law to crush rivals. If you need to weaponize justice, you've already admitted it. You failed. You're weak. You're unfit to lead. No integrity, no competence, no legitimacy. Well said. Yan, sabi ni Veritas et Lex. Agree, the admissibility requirement of PRD's case in ICC was not even observed dahil wala namang na-file na case here. Sobrang daming loopholes. Actually, hindi. It wasn't that there were no cases filed. Mayroong mga cases that were filed. Yung kina Kian, in fact, I've counted 3 or 4 already na lumabas na sa dyaryo. Yung kay Kian and then there was one other kid, di ba? And then very recently, meron na naman against police officers. So merong willingness on the part of the state. Merong capability on the part of the state. And then the cases that were not filed because the complainants themselves either did not want to pursue it anymore, and saksi ako dyan because we handled the case of one particular case before. I'm not at liberty to disclose the details, pero kami ni Attorney Spaki continued to look into these cases. But there were too many instances where the families just did not want to pursue it anymore for several reasons. In some families where the victim really was known troublemaker in the area and all that, and they were even guiltily admitting to us in some instances that the victim was kumbaga there were instances where the neighborhood felt relief when either the victim would either go to jail or would be the subject of EJK. And to some extent, yung mga ini-interview namin noon, nagigilty silang aminin na, alam nyo, kasi talaga, problema talaga yung taong yan, ganyan. And so, the cases, kumbaga, there was no impetus for many of the families to file the cases. Yung iba naman who were at first interested, ayaw na nila. They just didn't want to pursue it anymore. Sino ba nagpapasahod sa ICC? Well, several countries make contributions to the International Criminal Court. So the US is one of them but wasn't the biggest contributor. So in fact, I think yung mga operating systems na ginagamit ng ICC is part of the contribution of the United States, and they are already withdrawing it by the year end. So pwede kaya na mabayaran sila ng presidente wala naman sila sa actual na alleged international crime. Hindi ko po naiintindihan yung tanong ninyo. Are you asking if they can be bribed? I don't think that is even a subject for us to discuss. There is no indication that the ICC judges have ever been accused of that, at least not officially that I can see. And I do not have any information as to whether or not, this is something that we can even discuss as, because it carries any weight.
Yung kumbaga, kung mayroong mga paratang na gano'n at kung medyo may credibility yung nagpaparatang na ganyan. Wala po akong nakikitang gano'n. Ito sabi ni Home Diva, PRD's age for me was not the problem when he was kidnapped. No, the age is only brought up for purposes of determining whether he is still fit to stand trial. So, it is not an argument against jurisdiction. Yeah. Even if he had been 10 years younger, they could still take him. They did it through foul means because they couldn't do it fairly. Well, yeah, there's that. Tama naman kayo dyan. Hi kay Zero. Mayo says, paano nagkaroon ng warrant of arrest pala kay Senator Bato kung hindi pa naliliti si FPRD? Bahagi po ng kaso ni PRD. So, marami silang akusado doon. Hindi pa napapatunayan na may crime against humanity tapos nag-implement at ipapa-aresto na. Kasi nga, doon sa ICC, bahagi ng Rome Statute provisions, I'm trying to remember kung anong 58 ba yun? Kung anong article. Pero pwede kayong mag-apply ng warrant before the pre-trial chamber. May mga conditions yan. Kailangan maipatunayan nila yung probable cause doon para makapag-issue ng warrant using reasonable grounds. So, ang ano nga is, pwede yan. Normally kasi, may mga stages yan. So, like, pagka na-establish na yung probable cause, dito sa Pilipinas, kalalabas ang warrant. Doon sa ICC, pwede silang maglabas ng warrant concurrent to the proceedings sa pre-trial chamber. Pero papatunayan nila sa application nila ng warrant yung establishment ng probable cause. Kaya nga, kinontest natin yung pag-take kay PRD kasi at the time, there was no warrant yet, not even one that was under seal. So hindi pa siya talaga na kumbaga, hindi pa lumalabas at the time, but there was an application for a warrant already made by the prosecution. Now, sino yung prosecution dyan? Yung prosecution supports the private complainants. Sino yung mga private complainants dito? Those that are represented by Attorney Conti, mostly dun sa mga ano ba tawag dun, left-leaning organizations, yung mga ganyan, yung mga kaliwa, like Bayan Muna. The other complainants were Sonny Trillanes and Gary Alejano. So, yan, sila po yung nag-apply. Sabi ni JR, bakit sabi ng ICC, ICC conducted comprehensive neuro exam kay PRD, bakit ang tagal ng resulta? Did they? Kasi ang alam ko, hiningi iyan ni Attorney Kaufman. And sinubmit niya as part of his application for the interim release or the dismissal of the case against PRD, yung observations of family and I think other doctors. Now, the comprehensive neuro exam is conducted solely to give guidance to the pre-trial chamber in determining whether he is fit to stand trial. So hindi yan i-release sa atin publicly. It will be given to the pre-trial chamber. Hindi po ba pwedeng mag-appeal sa international human rights? Here is the problem. Kahit tayo, tutol tayo dun sa mga international human rights groups. Kasi when they came here to the Philippines, they were investigating this against PRD. So ang tanong, pupunta ka ba dun sa mga organizations that themselves were investigating PRD, with the intent to prosecute him? Siguro naman makikita nyo that that might not be a very wise decision. Sabi ni Sweet Dreams, these are all part of their goal to either stay in power or stay free of charges. All systems go for them to destroy political enemies and control national narratives for the people to swallow. Aray. Sabi ni Yan, Home Diva, sagot ito kay Home Diva. Sabi niya, there's no fairness in them. Alam nilang ginagawa nila. Hindi na talaga nila tayo masirkus-sirkus. Awake na talaga mga Filipinos. We're lucky there are lawyers like Attorney Fix. Oh, thank you po. Sabi ni Ma'am Angelina Torres, ayaw na daw magsuporta ng US sa ICC
ayaw nang suportahan ng US sa ICCCB. Si B na lang ang sumusuporta sa wakwak at mga kapre. Okay, sabi ni Mio, kapag naging presidente na ba sa 2028 si Inday, aawayin ba niya ang ICC kung sakaling hindi pa nila pinapakawalan si tatay? Sa palagay mo nga. Hindi na po kailangan idagdag yung sa palagay niyo. Okay, unang-una, sinabi na ni Attorney Kaufman at mayroon namang nakikita tayong ebidensya to support this, na ang nagpo-prosecute kay BRD ay ang gobyerno ng Pilipinas. So kapag nagbago na ang head ng gobyerno ng Pilipinas, magbabago na rin ang pulisiya ng pagsusuporta sa kaso na final ni na Attorney Conti at ni na Trillanes laban kay PRD. Kasi naalala nyo, pati DOJ natin nakisawsaw na at nagbukas ng investigasyon doon sa mga EJK. Binuksan pa nila ang kanilang tanggapan para pumunta doon yung mga biktima daw para makaireklamo si PRD at yung kanyang mga kasamahan. So ulitin ko, hindi kailangan awayin nga ni VP Inday. All she has to do is withdraw the government's participation dyan sa paglilitis na yan. Hindi kikilalanin ng gobyerno yung mga private complaints na ginawa ni Trillanes et al. Ito, maganda tong sinasabi ni Boss Juan. Sabi niya, isipin ninyo, extradition. Pero yung Pinoy ang ipapadala sa ibang bansa para harapin yung krimen na nangyari sa Pilipinas. Gisado sa sariling mantika. Ayan. Maganda yung pagka-explain niya. Sabi ni Perry, bakit hindi humihingi ang mga Duterte sa Russia at China? Kaibigan naman ni Duterte yon. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila o hindi nila ginagawa. Hindi ko masasabing totoo yan, hindi sila humihingi. At hindi ko rin naman masasabing hindi totoo na hindi sila humihingi. So, we don't know. That is not an established fact. And we don't know what they're thinking. Para sa akin, simple lang yan. You don't rely on other people. Yung kumbaga na, alam niyo yung mga tao na nag-iisip ng remedy, sasabihin, ito, kailangan na natin ano ba to? I-free. Kailangan natin agawin muli ang ating kalayaan, ang ating soberanya. So, lalaban tayo. Tapos sasabihin ninyo, VP Inday, lead nyo kami. Kung ikaw gusto mong lumaban, lumaban ka, huwag kang mangdamay ng ibang tao who might be unwilling or unable to help us. You don't force people to your cause. And you cannot force them to adopt a strategy that you're thinking of kasi sila yung nakakaalam sa kanilang sitwasyon. Sabi ni Nestor, so may justice pa po ba sa mga Pilipino? Hindi ko alam yung mga ganyang Kasi as a lawyer, I cannot make statements that are sweeping generalizations like that. Hindi kasi siya logical and might not be supported by evidence. Paano kung sabihin ko, walang hustisya sa Pilipinas, pero naipapanalo ko naman yung mga kaso ko na nakakakuha ko ng redress for individual victims, mga ganyan ba? You cannot say walang hustisya sa Pilipinas kasi it means na even the individual cases, hindi yan na-judge fairly. I think that if we're going to discuss, let's be specific. Alam ko na pagka nangangampanya tayo, we will resort to yung mga ganyan, yung impassioned or passionate pleas to the people. And yes, in fact, it works. Walang hustisya. Balik natin ang hustisya. Pwede tayong mag-declare ng war on corruption. Walang corrupt. Dapat tandalin ng corruption sa Pilipinas. But really, kumbaga, ano yung remedyo nun? You're not being specific. Inaantig mo yung damdamin ng mga tao, pero you don't give them the tools. How are we going to do it? Diba? So, para sa akin, di-discuss natin specific issues, specific problems. For example, I can say na when it comes to corruption, this president is inept. Hindi siya talaga marunong when it comes to foreign relations. Again, pupunta siya sa mga meetings na may mga world leaders. Nakakalimutan niya, world leader din siya. Nagfa-fanboy siya over certain leaders ng ibang bansa. Sir, leader ka ng Pilipinas, konting pride naman. Representante ka namin, hindi ka fanboy. Hindi ka pumunta dyan para makita na, nakikipagkamayan ka with world leaders. Ay, I'm on the world stage. 3 taon na po. That should have worn off by now. Di ba? When it comes to
controlling the excesses of his own family and own party mates. Also, very weak when it comes to, uh, embodying the integrity of the office of the president. His refusal to put to rest the worries of people that he may be, you know, a victim of illegal substances. Also very weak. He fails. This president also is not a good communicator. He cannot rally the people behind him. Hindi niya pinapakita na ito ang vision ko. Ito ang gusto ko para sa Pilipinas. At the end of my term, ganito na. Marami na nakakapagkolehiyo kasi at naiaangat ang mga tao sa ang mga pamilya nila sa kahirapan. Ang ambisyon ko, wala na yung talagang super dukha. Matanggal natin yung poverty na hindi alam ng mga pamilya kung makakakain sila sa susunod na araw o hindi. Nasa vision ko, magdala dito ng mga investors para lahat ng Pilipino pagka-graduate may trabaho. Nasa vision ko na walang batang lalaki na gutom. Wala siyang ganyan. Hindi niya maipakita. Ito ang ambisyon niya para sa Pilipinas at ito ang roadmap. Para umabot tayo sa ganyan, pupondohan natin ang edukasyon. Para umabot sa ganyan, ito, igagaranti natin. O, maraming gambling institutions dito. O, tataasan natin yung mga fees nila para meron tayong pampondo sa free tertiary education. Yung mga ganyan ba? Mahina siya. Mahina rin kasi siya because, and we strongly suspect this as a people, hindi niya talaga mahal ang bansa. Hindi niya talaga mahal ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Yung mga sinasabi niya, for political survival yan kasi galit tayo. So he must say something. He must do something para ang mga tao hindi siya pagdudahan o hindi siya masyadong kuyugin ng criticism. So yun ang tingin ko sa presidenteng ito. Pagdating sa larangan ng hustisya, sa lahat naman ng i-appoint niya, isang politiko, galing sa isang political family, na kung magsalita, hindi siya nakaka-inspire ng confidence. Nahahabulin niya yung mga tao na nagpapahirap sa ordinaryong mamamayan na sumusunod sa batas. So, ewan ko, para sa akin, napakahina niya. Walang puso na rin ang matatawag ko sa kanya. And nakahalata ng mga tao ito kasi nga inuuna niya talaga yung good time. Inuuna nila yung kahit alam nila grabe na yung criticism sa kanila, sa kagustuhan nila ng mga parties dahil gustong-gusto nila parati yung pagtitipon, nagiinuman, nagkakainan, tumatawa sa labas ng mga gusali nila, sa labas ng mga pader nilang napakatataas na hindi man lang natin sila nasisilip na sa labas nun andyan ang mga dukha, sa labas nun yung mga biktima ng sarili nilang korupsyon. Pero hindi, uunahin nila talaga ang pa-concert, pa-party, pagbiyahe. Tapos nagsisinungaling pa. Doon ako nasasaktan. Gusto niyang bumiyahe. Ang dahilan para bumiyahe, makahikayat ng foreign direct investments. Sa biyahe niya ng 2022 at 2023, anong binunga ng foreign direct investments? Nga, wala. Nangako sila may isang communications corporation daw na gustong mag-invest dito ng milyon-milyon, daang milyon. Nga pa rin tayo. Kasi hindi na natuloy at wala na rin pong follow-up si Auntie Claire dito. Diba? Ngayon, meron siyang sinasabi, pagka-uwi galing sa South Korea, mayroon daw siyang iuuwi, foreign direct investments, 50 billion daw ang ipapasok ng korporasyon na galing sa South Korea. Pero pag binasa nyo sa ibang pahayagan, ay pledges daw. So, ayan na naman tayo sa pledges. In-announce ninyo kaagad yung mga pledges, hindi pa kayo nagpipirmahan ng kontrata. Huwag naman kayong manluloko sa atin. So, hindi ako gagamit ng mga napaka-vague na walang hustisya sa Pilipinas, hindi. Ang problema ng Pilipinas, may presidente tayo na kulang ang pagmamahal sa Pilipinas. Kulang ang pagmamahal o empathy o pakikipag-identify sa kapwa Pilipino. Hindi nga niya kilala ang Pilipinas eh. Hindi nga niya kilala tayo, mga Pilipino. Parang masyado siya sigurong mayaman para mag-identify sa ating mga hampas lupa. Diba? Masyadong sanay sa pasarap. Anong sinabi ni PRD? Umakyat kayo dyan sa pwesto, di pala kayo marunong. Ala, yan. Problema talaga yan. Hindi natin matuturuan ng presidente this late in the day. Dapat pala, tinignan natin, dapat sineryoso pala natin yung mga red flags. Kaso,
Biktima din po tayong lahat ng budol. So what do we do now? Kung tayo'y nagkamali, itutuwid natin yung mali natin. Iko-call out natin ng presidente, oy Mr. President, nilagay ka namin dyan, so we are responsible for you. So pag ikaw ay nagkakamali, pasensyahan tayo ha. Kasi sasabihin talaga namin pag ikaw ay nagkakamali. Dahil kung ikaw ang driver dito, kung ang bansa natin ay school bus at lahat kami nakasakay dito, kung ikaw ay papunta na sa bangin, adabay, natural, sisigawan ka namin. Huwag kayong magagalit at huwag kayong mag-iisip ng communication strategies para para i-disinform nyo kami, para linlangin nyo kami, para tuloy-tuloy ang pagbubudol. Di na po, huwag po ganyan. Hindi namin kayo nilagay sa pwesto para lukuhin nyo kami. Hindi namin kayo nilagay sa pwesto para mag-party-party at mag-concert-concert. Hindi namin ipagkakaila sa'yo na kailangan mo rin magpahinga at minsan maglibang. Totoo yan, okay lang. Di kami magagalit sa'yo kung kailangan mo yung mga ganyan. Pero naman, yung mga ginagawa ninyo, na inuuna ninyo yung mga sarili ninyo bago pa kayo makagawa ng kahit anong accomplishment para sa bansa. Sorry po, Mr. President, sisingilin namin kayo. Yan. Sabi ni Ma'am Che, BBM is first an elitist and not a Filipino. Aray. Sabi ni Sir Arsenio, Senator Lacson is a bit haughty on his case when he left the country, and comparison on the current situation of Senator Bato, Lacson still has a case hanging in appeal. Tapos na yung mga kaso niya. Ito, sabi ni Fear Not, 8 months, no charges, no justice. PRD's continued detention is a disgrace, inhumane, unconstitutional, and politically motivated. This isn't accountability, it's persecution, and it must end now. Sabi ni Ma'am Tina, I think kaya well-respected si PRD even earned the moniker Dragon Whisperer is because he treated G20 leaders as equals. Well said, Ma'am Tina. Galing nitong si Ma'am Tina din eh. Calls them out when necessary in his own style, never cowed but always strategic in his dealings. I miss that kind of leader. Yan. Ito mo, very clear. Hindi fanboy si PRD. Hindi natin siya inupo para mag fanboy or fangirl yung siya kay President Obama or kahit sino man. He showed respect for Vladimir Putin, for President Xi. Kung kaya't nagagalit talaga yung mga hindi niya kaalyado. Because sanay na sanay sila sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. So, marami nga sa kanila nag-aral sa US. Pero syempre, saka nagta-travel sa US. Doon ako nagtataka kung bakit pag ikaw ay pumunta sa China, automatic traitor ka. Pero pag pumunta ka sa US, walang ganon. Okay? What's good for the goose is good for the gander. Ito, isa pa to. At hindi nila ito ini-explain. Sabi ni Digital na mo, boss. Digital Dynamo pala, sorry. Wala talagang puso kasi pati bigas binenta ng 20 pesos sa mga calamity victims. Tama po ba? Yun nga rin. Yun ang general impression at ang problema sa communications ni President Marcos, hindi po nila kinokorek yung ganitong impression. Or kung kinokorek man nila, ito nga paubaya nila sa kanilang mga trolls na hindi naman marunong mag-explain. So anong ibig sabihin yan? Mas mahalaga yung ginagawa ng trolls na hinahire nila, whether they admit it or not, na mambash sa atin kaysa magbigay ng tunay o ng napapakinabangan na impormasyon. Sabi ni Bright, kaya nga hahanga ka kay PRD kahit si Putin ay umanga sa kanya. Nako, kahit saan nga kami pumunta, maririnig at maririnig talaga namin yung, oh, Duterte, you're from Philippines. Duterte. Gaganon naman. Pati yung Grab driver namin sa US noon. Ay, nako. Sabi ni Sweet Dreams, it's so ironic that this admin would extradite their political enemies while the trillion peso scammers are taking their sweet time shopping for citizenship in a country where they can't be extradited. Ay, nako. Sabi ni Antonio, they have funded their corruption. Ang paparty nila sa Blackpink. Tuloy kaya yon? Diyos ko, nag-leak na. Baka ituloy pa rin nila.
Sabi ni Alvin, Ping Lacson is cited as director of Prime Water but he failed to include this in his SALN. Is this a violation? Actually, yes, but he still has time to correct it. So, pwede naman niyang i-correct yan. Pero kung hindi, maaari din siyang makasuhan. Sabi ni Awi, this president doesn't even consider himself a Filipino. Nakakagalit kasi kita na ang tingin nila sa atin ay mga hampas lupa na palagatasan. Mga trabahador sa asyenda niyang ang tawag ay Pilipinas. Aray. Sabi ni Bright, kahit po presidente na si BBM, para pa rin siyang langaw na nakasakay sa kalabaw. Kung umasta. Kaya talagang maiinis ka. Yan po ang nakikita at nararamdaman ko sa kilos niya. Hi! Sabi ni Home Diva, akala kasi niya, parties and travel lang ang pagiging pangulo. Di naman kasi siya binigyan ng assignment ng tatay niya. Siguro kasi he knew na mahina talaga anak niya. Party-party ng Blackpink. Sabi ni Pluto, grabe ramdam na ramdam namin yung mababa na ekonomiya ngayon. Ang hirap makabenta kaming mga nasa sales industry. Ay nako, sinabi niyo. Sabi niya yan, nasaktan din kami mga Pilipino abroad. Some are so desperate and almost losing hope, but not me. I'll keep hoping and praying. 3 years is only one day. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Tibay talaga ng loob. Sabi ni Ma'am Josephine, dati po akong OFW nung si Tatay Digong ang presidente. Sabi po ng mga kasamahan ko, pwede daw po bang hiramin ng ating presidente. Kaya ang sarap maging Pilipino nung si Tatay. Totoo yan. Kahit ako, nasabihan ako ng ganyan. Nung sinabi ko, inaaway nga ang presidente natin. Sabi ko, inaaway nga presidente namin, nagagalit yung mga yung kanyang mga political opponents. Kung around the world, pupunta sa Europe, magsusumbong doon, magsusumbong sa mga liberal ng US, ganyan. Yung mga ordinaryong mamamayan, sasabihin sa amin, aba, kung ayaw niya sa Pilipinas yan, amin na lang si Duterte, kailangan namin siya dito. So yung isang kong kaibigan na taga Mexico, yan din daw sinasabi ng barkada niya. Sa mga kaibigan ko na nasa southwestern United States, ganun din. Yung mga kaibigan ko na nasa Japan, nasa Spain, pare-pareho, pumunta ako noon sa Bangkok, early years ni Presidente Duterte. Pagkasakay ko ng taxi talaga, what country you from? Sabi ko, Philippines. Ah, Philippines, Duterte. Can we borrow him? May mga ganyan pa. Nakaka-proud. Okay, tubig baha yung in-advertise ng DSWD. Sabi niya, ask ko lang po, may technology na ba pwedeng inumin yung baha water? Kung meron, pwedeng lagyan ng daga at dumi ng iba't ibang hayop at ipainom muna sa kanila. Okay, medyo ano yun. Nagsalita nga po si Doc Mata. Sabi ni Doc Mata, maganda yung teknolohiya na yan kung ginagamit yan. Kasi yung technology na yan, yung may straw nga na ganyan eh, na pwede mong gamitin in a bind, yung, yung stream water. It was not intended para sa flood waters. Iba po ang flood waters, lalong-lalo na kung dito sa syudad. Kasi posibleng may mga toxic chemicals yan, may mga heavy metals. Ang straw na yan, o yung mini filtration na yan, ang design niya talaga is for yung mga common na ano ba 'to, bacteria kasi, eh. So, E. coli, marami silang binanggit na na mga, how do you call this, bacteria that are in the water na maaaring ma-filter out. But it is not the answer sa tubig baha. So, ang sinasabi ni Doc Mata, complicated masyado 'pag sabihin mong puwedeng gamitin 'yan sa tubig baha. Kasi nga we don't know kung saan nanggaling yung tubig na yun. You can use that pag nagka-camping ka dun sa mga rivers and streams so long as walang mga uh, dinadump dun sa tubig na yon from the industries that are upstream. So even dun sa mga sa US and all that, there are warnings. For example, in certain areas, the water in the stream, sa amin no, nasa Minnesota ako, water in the Mississippi River has heavy metals, so you can go fishing but you don't eat the fish. Kasi nga, masyadong maano pa, may mga uh, elements like heavy metals in the water and other industrial pollutants which makes the fish hindi edible, hindi siya pwedeng kainin. So in other countries, may mga ganun na warnings dun sa mga tubig
wherever that water is, or pinapatesting muna ang tubig before they can say, okay, campers, you can use your filtration straws, you can use that. So ang warning ni Dr. Mata is, siguro gamitin yon para dun sa tubig na lumalabas sa poso o sa tubig na lumalabas sa ating mga gripo. Pero kung very obvious, kunwari, putik yung lumalabas sa ano, wag muna tayong makipagsapalaran. Nothing will beat pa rin yung talagang yung certification that the water is pure or the water has been filtered and does not contain other pollutants or chemicals. Sabi ni Justin, siguro pwede na yan sa spring water at rainwater. Hindi ko sure sa rainwater ha, because there are still certain areas nga na di ba, yung may acid rain. So, titingnan natin, tatanungin natin. Para sa akin, nating beats pa rin na parati tayong may potable water. Sabi ni Jeanette Lim, di po pwede yung binigay ng DSWD kasi di mo alam anong dinaanan ng mga tubig baha. Namigay na lang ang gobyerno ng tubig na mineral. Nang dogs na naman sila sa pinambili ng balde. Nandugas. Grabe kayo, ma'am. Sabi ni Alvin D. Yun ang sabi ng marami dito sa abroad noon. Are you Filipino? Pag sinabi mong oo, sasabihin nila, oh, Duterte, Duterte. He's a tough SOB. You're lucky to have him as a leader. Sabi ni Ma'am Angelina, sa panahon ng mahal na Pangulong Duterte, ayaw niya ng mga inaapi ang mga Pilipino sa buong mundo. Ngayon, dugong Pilipino, ipinamimigay na sa mga banyaga kapwa nila mga crock spring, matanggal na singag pa. Sobrang glitter. Ay, sino ko? Sabi ni Ma'am Tina, for mommies, and I hope you don't mind, attorney, I encourage them to follow Dr. Mata. Tama, dami niyang, I agree with that. Please do follow Dr. Mata for useful medical advice, especially yung parents of young children. Dr. Mata, by the way, is a pediatrician. Okay? So, yes, by all means. At lalong-lalo na yung mga warnings niya na ganito. Sabi ni Bright, I can't imagine drinking water na may possibility na may leptospirosis. Kaya nga ganito yon. Sabihan natin ng DSWD, ma'am, iserve muna ninyo yung filtered water na yan kay Presidente. After that, sige, baka kanati sa amin maniwala sa inyo. Kaloka, di ba? Sabi ni Ma'am Awi, besides, those baha water is mixed with excrement of different animals, sometimes even human feces. O, kasi baka nga may nahaluan na sewer water yan. I can't believe they even thought it was a brilliant idea to give those balde. So yun, once again, napatunayan na naman ng Administrasyong Marcos na they can take a good thing and turn it into something stupid. Hi. So yun, maraming salamat muli sa pagsusubaybay sa atin dito sa ating live. Pasensya na po at ginabi na naman tayo dahil nag-aaral po ako. Meron po akong submissions next week at patapos na din po ang aming termino. Enrollment pa namin dun sa trimester subjects. Yan, sabi ni Ma'am Mary Ann, leptospirosis pa. Wah, sana siya ang maunang Huwag naman ganon. Huwag naman po ganon. Ako, I do not wish na any of our officials be unalived. Kasi gusto ko makulong. Para pwede rin natin sila dalawin sa kulungan at singilin. Mr. President, sa totoo lang ako, nagkasakit yung anak ko dahil ganito. Kayo, nako, lumusong kami sa baha dahil sa kapabayaan ninyo. Dahil sa inyo, ganito. Gusto ko talakan sila eh. Ano po yung inaaral ko? Ay, bago si Soft Tides. Hindi pa, tinatapos ko nga yung MA ko sa archaeology. Yeah. Ano mo, Mayo, kailangan po logical yung sequence natin. Sabi niya, are you saying, ma'am, kapag naging presidente na si Inday sa 2028, mapapakawalan na si Tatay Digong, the ICC will comply with the demand of the Philippines? What if they resist? Wala akong sinabing ganyan. Please do not put words into my mouth because that's so unsanitary. Okay? Uulitin ko po.
Sabi ni Attorney Kaufman, ang actual na nagpo-prosecute kay PRD sa ICC ay ang gobyerno ng Pilipinas. Ginagatungan nila, nagpo-provide pa ng evidence. So pag hindi na si BBM ang presidente, magbabago ang polisiya na yan. Then at least may fighting chance yung defense. Sabi ni Lazy Toy, okay lang daw gabihin ang live. Nakakasabay kasi siya. Dalas team replay lang eh. Ah, okay. Wala pa akong doctoral. Huwag niyo naman akong madaliin. Kita nyo nga, grabe, lunod na lunod na yung feeling ko. Nagtatrabaho, tapos nag-aaral, tapos nagla-live araw-araw. Hindi ganun kadali yan, ha? Sabi ni JR, naku, pag may naniwala dun sa filtration tapos na-deads, ano kayong sasabihin nila? Sabi ni Ma'am Madel, when I stop over in Japan, biglang may umuupo sa table ko na hapon. Duterte? Duterte? Very good. I love it. Hanggang ngayon, sa Europe nga, may nagtanong talaga sa akin, why did your government turn over Duterte? Sabi ko, political reasons. Sabi niya, even in other countries, even if they, even their own dictators, they never threw them to another court. Oy. So yun, maraming salamat sa lahat ng, ng sumubaybay dito sa live natin. Ano yung BVI? Hindi ko po alam. Sino nagsabi ng BVI? Sabi ni Luffy, masarap ng tubig dito sa Norway, super fresh kahit tap water. Eh di ba dun sa Hague nga, sabi, ang tawag nga nila Evian water because it comes from the lake. Lake Evian, tama ba? Masarap nga yung tap water sa Europe. So, yun, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po at sinabayan niyo ako dito sa aming live. Maraming salamat po sa lahat rin na nagsusuporta sa amin dito sa Luminous. So sa lahat ng nagpadala ng super chat at super sticker, sa lahat ng nanonood sa replay, sa lahat po na nagtatapos ng mga ads. Thank you very much po sa lahat ng nagla-like, share, follow at subscribe. Maraming salamat po sa inyo. At lalong-lalo na dun sa mga nakikipag diskusyon dito at hindi napipikon, maraming salamat po sa inyo. Hindi po madali minsan yung aming discussions, yung ating discussions dito. And sometimes naiintindihan ko na paulit-ulit yung katanungan at yung ilang mga diskusyon. Because tama naman, you can keep asking until you understand. And sa amin dito, we will keep teaching until the information reaches you and you will be able to make it useful. So, yun, maraming salamat po sa inyo. Okay, tapos, sabi ni, yan, we have lots of blueberries in Sweden. Woo! Ingit ako sa ganyan because hindi likas ang blueberries dito eh. I mean, hindi tubong, Pilipinas. And I have yet to look for a Philippine native fruit or berry that has as much, antioxidants and other good stuff like blueberries too. Well, let's see. Sabi ni Fernando, di tayo susuko, lalabanan ang ngag. Okay, so maraming salamat. We'll see you later kasi lampas midnight na po. Wala po ako sa The Spokes mamaya. I'm going to have oral surgery. Can you imagine? So baka po ako hindi makapag-live bukas. Ay mamaya pala, hindi pala. Sorry. I didn't mean to say na magkita tayo mamaya. Mamaya kasi I may have oral surgery. So baka kung sakasakaling makapag-live, late na naman o kaya bukas na po. At wala din po ako sa Spokes kasi tomorrow si Attorney Edwin. Okay, so, pero wag na wag po tayong mawawalan ng pag-asa, wag po tayong titigil din sa ating mga dasal. And believe me, prayer works. If hindi po kayo member of any organized religion or hindi na po kayo nananalangin sa but at the very least, let's keep positive. Let's stay positive and understand that we as a people, we're very strong. We're very strong together. And the president, if we truly understand how weak he is, we know that when we band together, then we can only achieve good things. Kaya natin i-free ang sarili natin dito sa very ignorant administration that is driving us over the cliff. So,
Duhat. Sige, subukan natin yung duhat. Bakit yung mga very rich in antioxidants ang aasim? Napipikit ako minsan eh. So, sabi ni Mayo, my heart is full of hate and rage because it is so sad Tatay is away. I'm not sure if I can agree with the hate, but certainly I can agree with the rage because rage isn't even a bad thing. Kasi pag tayo nasasaktan, normal yan na lumaban. Normal yan that we try to reclaim what has been taken from us. Normal yan that we will fight na itaguyod yung karapatan natin at karapatan ng mga kasamahan natin. Naku, giniginaw na yung kittens. So, it is not a bad thing to be angry. It is a bad thing if we just become angry and not do anything about the circumstances that have led us to this anger. Ipaglaban natin yung bayan natin. So I hope to see you 16, 17, and 18. Okay? Sa mga rally, kita-kita naman tayo doon. Makiisa tayo sa panawagan ng INC. Kasi agree naman ako dyan. Transparency, accountability for a better democracy. Mag-work lang yung democracy natin kung on the part of the government, sila po mismo ang nagbibigay ng impormasyon. And the transparency kasi keeps them good. Kaso nagtatakipan pa itong mga to eh. Ito yung masama. Nagtatakipan sila about wrongdoing, pero niyayabang naman nila sa atin yung lakas nila to override some of our rights. Hindi ko talaga makakalimutan the way they treated us in Congress, ha? Ordinaryong mamamayan kami, wala kaming sariling lakas, wala kaming power over other people. But what we do, we came to Congress in good faith to help them create laws to protect us online. Instead, what did they do to us? They tried to shame us for having political opinions. Pwede ba? Kaloka. So, I hope to see as many of you as possible dun sa rally. I will be in EDSA sa People Power Monument. But I will also go doon sa INC rally para makiisa sa kanila. Dahil tama ang kanilang pinaglalaban. Naniniwala ako na yung mga panawagan na to ay necessary para lumakas ang ating demokrasya. Sabi ni Tunay na Pilipino, buti hindi kasi naman ni Tandang Tulpo sa listahan niya ng mga destabilisasyon. Ay sus, kahit isama pa niya, that's an accusation na wala namang basehan. So, sabi ni Sweet Dreams, nalulungkot siya na hindi mag-Christmas si PRD dito. Ay, nako, hindi ko nga alam where he will be spending Christmas, who he will be spending Christmas with, but I'm pretty sure he will be with family. Sabi ni Ma'am Amy, total, the news already said na pwedeng sealed warrant of ICC. Anong recourse of that for that matter? And is this going to be broke of state parties on ICC because of this ruling? I don't understand what you mean by broke, but we already explained this earlier on. Is that because of 9851, RA 9851, which is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide and other crimes against humanity, and etc. Mayroong mga proseso that needs to be followed. So, yun. Sabi ni Ma'am Lodit, ang pomegranate, pwede. Meron ba dito nun? Ito sabi ni Bench, si Kristo may rage noon at pinagtabuyan ng mga merchants sa templo ayon sa kwentong Biblia. Yes, because the word was made flesh. If Christ is God incarnate, then he also had the emotions of human beings. So hindi ako nagugulat at nasa Biblia nga na nagalit din siya. Mayroon Kitty, pa-show naman please. Okay, this is Joey. Where's Joey? Go back to sleep. Antok na to eh. So this is Joey and Mimu is nandun sa paanan kasi si Mimu. Nasa paanan siya ng bed. So hindi ko siya mapakita kasi malayo. Medyo mahiyain yan. But this is Joey and Joey says good night. So ayun, maraming salamat. Para dun sa mga hindi nakaabot dun sa early part ng ating discussion dito, you can just rewind, kumbaga. Check the discussions in the earlier part of this live para makita niyo yung mga kasagutan natin dito sa sa mga katanungan, lalong-lalo na pagdating dito sa warrants under seal that could possibly be served kay Senator Patok. Okay? So muli, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Ako, ginabi na tayo. So thank you very much everybody for being here with us and thank you for all your support. Don't forget, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel natin, please do so.
para dun din sa mga nasa Facebook, don't forget to follow our page, Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Okay? Doon kasi marami, doon sa dalawa, yung sa TikTok din pala po, at Luminous TCA. Doon sa tatlong platforms na yon, doon kami nagagawa ng kadalasan ng mga announcements. So, where we're going to be during the rally, yung mga ganyan. Kung mayroong spokes the next day, kung nandun ako sa spokes, doon ko po ilalagay starting tomorrow. So tomorrow wala po ako sa spokes and hindi ako sure kung makakapag-live. Gayun pa man, kung makapag-live, I hope to see you later. Good night, sleep well, and do stay safe. Kailangan pa po kayo ng ating bayan. Good